Lily, ligpitin ang mga gamit. Sir. Wag po. Tulungan mo ako. Pananagutan kita. Ako. Pumapayag ako. Pumayag ba ako? At sa iyo, gumamit ba tayo ng proteksyon? Huwag kang mag-alala. Baog ako. Huwag ka nang umiyak. Ayoko na. Siya, wala na siyang susunod pa. Para bang kaka? 18 mo lang ha? Nasaan ang mga magulang mo? Sila ay, wala na. Tama po, ang baby na ito ang natitirang kaisa-isa kong kamag-anak sa mundo. Ako. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang ang gagawin ko. Ako. Hindi ko na ito ipagpapatuloy ako. Nais kong iluwal ang batang ito. Napakabata mo pa. Kung iluluwal mo ang sanggol na ito, kailangan mong hanapin ang ama ng bata. Sige po. Opo. Master Gu, nagkamali po ako. Hindi ko na po ito uulitin. Dito sa Jiang City, sinumang maglakas loob na lokohin ako. Ikaw ang una. At ikaw rin ang huli. Master Gu, nandito na ang susunod na grupo. Maaari na po tayong magsimula. Ang baka sa damuhan? Kinakain ng damo sa parang? Umalis na kayo. Nahanap niyo na ba ang tao? Master Gu, eto, 3 buwan na kaming naghihintay. Sa pwestong iyon, wala pa ring dumarating. Walang silbi. Master Gu, sino po ba talaga ang hinahanap ninyo? Bigyan niyo naman ako ng litrato. Isipin ninyo, 3 buwan na ang nakalipas at nadala ko na ang lahat sa Jiang City, mula sa mga 60 gulang hanggang sa mga 18 gulang na babae. Ihanda ang sasakyan? Ako na mismo ang maghahanap. Opo. Araw-araw, kapag nakabenta, kahit 100 piraso lang ang maibenta, sapat na yon pang check-up at pambili ng gatas para sa sanggol. Ngayon, kailangan nating magsikap. Mas gusto mo pang magbenta kaysa samahan ako? Ikaw, layuan mo ako. Hey Chu, wag mo na lang akong istorbohin pa. Bakit ang sungit mo? Nandito ako para tulungan ang negosyo mo. Pahingi ako ng isa. Samahan mo ako dahil mas malaki ang kikitain mo rito kaysa sa pagbebenta mo sa loob ng 1 taon. Bitawan mo ako. Master Gu, ito na ang huling lokasyon para sa Jiang City na pinayagang magbenta. Buisit, sinong nangahas na sirain ang plano ko? Ilayo siya.
Ikaw ba yan? Wala ka bang... Ikaw. Bastos ka talaga. Anong na naman ang balak mong gawin? Pasensya na. Kasalanan ko ang nangyari dati. Pananagutan ko ito. Hindi ko yan kailangan. Umalis ka na. Naapektuhan na ang negosyo ko. Nandito ako para kumain ng fire noodles. Kung ganon, ilan ang orderin mo? Lahat? Teka po, Master Gu! Sabi po ng doktor, ang tiyan nyo. Umalis ka? Kung... Hindi. Mukayang kumain ng maanghang. Huwag ka nang umorder ng ganyan karami. Bawal magsayang ng pagkain. Ayos lang. Kaya ko pang kumain. Huwag mo nang ubusin. Ngayon lang ako makakatikim ng luto mo, kaya dapat kong maubos ang lahat. Baka, ang mangkok na ito, ma. Sobrang sili ang nailagay ko. Opo. Medyo maanghang nga po. Pampaalis ito ng anghang. Para lang sa mga bata yan. Bata ka pa, kaya kailangan mong ituloy ang pagbubuntis. Dapat mong hanapin ang ama ng bata. Ikaw ba? Mahilig ka ba? At sa mga bata? Bakit? Bata ka pa rin naman, di ba? Ikaw ayos. Okay ka lang ba? Okay lang. Kaya ko pang kumain. Presidente Go, hindi na po kayo dapat kumain. May kopya ako ng litrato mo. Hindi ka na makakatakas. Ano? Anong klaseng larawan yan? Ang landi mo sa iba, kaya huwag mo akong sisihin kung tatapusin ko na ang usapang ito. Kung ayaw mong lumaganap ang larawang ito sa forum ng paaralan, pumunta ka sa Bauli Clubhouse mamayang gabi. Bakit may ganitong larawan? Huwag. May kopya ako ng larawan mo. Hindi ka na makakatakas. Masama talaga ang lalaking yon. Ano ang gagawin ko? Balikan natin siya para sunduin. Master Go, hindi nyo na po kailangang mag-alala kung paano nyo hahanapin ang inyong asawa. Nakakuha na ako ng larawan. Akin na ang telepono mo. Bumili ka na lang ng bago. Master Gu, pumunta na po tayo sa ospital. Iikutin mo ang kotse, babalik tayo? Umuulan na, wala siyang payong. Sige po. Sir? Sir? Masakit ba yung kamay mo? Hayop ka. Bakit parang galit ka pa rin? Ngayon tatawag na ako ng pulis. Ikaw, maghanda ka na ma. Makulong. Bitiwan mo ako. Hindi mabuti sa bata ang mabasa sa ulan. Kayo, anong gagawin ninyo? Bulol ka na nga, ang tapang mo pa. Bagay sa'yo, huwag mo nga alisin yung kuwintas.
Punta tayo sa ospital. Ako, ayoko. Anong nangyari sa'yo? Hi, Hen. Hindi ako magpapa-ospital. Itong nauutal na to. Kailangan mong pumunta sa ospital kapag may sakit ka. Ano ba ang inaalala mo? Hindi ako sasama sa inyo. Hayaan niyo na po akong bumaba. Sa ospital tayo. Opo, sir. Huwag kang matakot. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Umuulan sa labas. Ikaw talagang bata ka. Ni hindi kinaya ng sikmura mo ang kahit anong maanghang at muntik ka pang mapahamak sa ospital. Ayos lang ako. Ayos ka? Huwag mong pabayaan ang sarili mo dahil hindi mo mahanap ang mapapangasawa mo. May pangalawa ng anak ang apo ng kaibigan ko. Kailan naman ako magkakaroon ng manugang? Kailan ko pa mayayakap ang magiging mga apo ko? Tuwing na pag-uusapan to, naninikip ang dibdib ko. Ayaw niyang sumama pabalik sa akin. Ano? May mahal ka na? Tungkol doon sa ipinapagawa ko sa'yo, kumusta na ang balita? Wala pa po akong balita. Master Gu, may kasamang bata si Miss Lu. Ano? Ano? 13 linggong buntis na si Miss Lu. Buntis na ang manugang ko? Magkakaroon na ako ng apo? 13 linggo? Dinadala niya ang anak ko. Tara, sunduin na natin si Mrs. Opo, sir. Sabi ko sa'yo, kung may kailangan ka man, tawagan mo lang ako agad. Wala yon. Promise. Huwag na kayong magpicture. Halika, mag-inom tayo. Mag-shot na tayo. Dali. Tara, tagay na. Mga kaibigan, ang ganda ng araw na to. Nakagraduate na tayo. Si Campos Bell Lu, siya na ang girlfriend ko. Congrats, young Master Zhao. Natupad din ang hiling mo. Hi, hindi pa ako pumapayag na maging girlfriend mo. Kung ayaw mo pa rin, ikakalat ko ang mga litrato mo. Wala naman talaga iyon. Hindi uubra sa akin ang pananakot mo. Di mo pa rin pala siya napapa-oo, biro lang ulit ni Young Master Zhao yan. Bakit? Hahabulin ko pa ba yung ganyang babae? Halika nga rito. May ipapakita akong maganda sa inyo. Ipakita mo yan sa lahat. Grabe, ang dami palang litrato nito. Di ko akalaing si Campus Bellu natin. Ay sobra palang maluwag. Oh, hindi ba siya maluwag? Hindi yan totoo. Sobrang tapat ang pagmamahal ni young Master Zhao. Hindi karapat-dapat sa kanya ang babaeng yan. Ganito na lang. Kung ayaw mong ikalat ko itong mga litrato, ubusin mo ang alak sa basong to. Inom na. Sige, tunggain mo. Sige, iinumin ko na. Sige, inom ka lang. Nasa loob po ang ginang. Dumadalo siya sa reunion ng mga kaklase. Sa tingin mo, kumusta ang hitsura ko ngayon? Sobrang gwapo ninyo po. Uminom ka. Hindi ko na talaga kaya pang uminom. Kung poprotektahan mo ang tiyan mo, parang buntis ka na. Aba, buntis ka ba talaga? Baka sa matandang lalaki mo galing yan? Anong ibig mong sabihin? Noong umaga, may kasama siyang matandang lalaki. At sobrang lapit nila sa isa't isa, halatang kapos din, gaya mo. Ibalik. Ibalik ninyo sa akin. Ibalik ninyo yan. Nagmamakaawa po ako. Maawa na kayo. Iligtas ninyo ang bata. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Balikan mo na ang matandang lalaki mo. Inom na kayo? Huwag puro tulala.
Yuyu. Yuyu. Sir, Paumanhin? Pasensya na at nahuli ako. Sino ka ba? Ikaw ba yung sinasabi ni Young Master Zhao na mahirap na matanda raw? Sino-sino ang mga taong ito? Sila po ang mga kaklase ni Madam sa kolehiyo. Tandaan nyo ang bawat isa sa kanila. Opo. Anong gagawin mo? Saan kayo kumuha ng lakas ng loob para apihin ang asawa ng aming boss? Master Gu, ligtas po ang sanggol sa sinapupunan ni Madam. Ngunit kulang pa rin sa nutrisyon si Madam, kaya kailangang maingat ang pag-aalaga sa kanya. Mangyaring alagaan siya ng maayos. Sige, lumabas ka na muna. Bago matapos ang araw na to, alamin mo ang totoong nangyari sa likod ng lahat. Masusunod po. ang anak ko. Gising na po si Madam. Ang bata. Nasaan ang anak ko? Maayos naman ang bata. Huwag kang gumalaw. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Huwag kang magpumiglas. Ang kamay mo. Masama kang tao. Masasama kayong lahat. Master Gu. Pasensya na po. Napakasama ng salita mo. Master Gu, tungkol doon sa nagpakalat ng chismis laban sa ginang. Magpahinga ka muna ng maayos. Inedit ng taong ito ang maraming larawan ng ginang. Pakitingnan po. Marupok ang kanyang katawan. Huwag mong hayaang ang mga larawang iyon ay makaapekto sa kanyang damdamin. Masusunod, Master Gu? Hindi ba si Sir ang kumuha ng larawang ito? Sino ang nag-upload ng larawang iyon? Ako na mismo ang aayos nito. May lakas loob pa kayong kunin ako? Ako ang young master ng Zhao Group. Gusto niyo na bang maglaho sa mundong ito? Walang hiya kayo. Ikaw pala yan. Tinakot mo ang tao ko. Inedit ko lang naman ang ilang larawan, di ba? Nabura na ang mga yon ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Sa simpleng pagbura lang ng mga larawan, hindi na sana kailangang puntahan pa ni Master Gu ng personal. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Maawa ka na. Huwag mo akong saktan. Marami akong pera. Mayaman ako. Maawa ka na. Patawad na po. Patawad na po. Di ko na uulitin. Tiyakin na maglalaho ang pamilyang Zhao sa Jiangcheng. Manugang ko? Ma, mahina lang po ang boses niyo, mabilis siyang matakot, baka bigla siyang magulat. Tingnan mo kung paano mo kinakanlungan ang asawa mo. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Nandito ako para bigyan ng aking manugang ng sopas na dala ko. Uminom ka na. Sanay ang nanay ko sa tradisyonal na pagluluto, ang sopas niya ay sobrang mahal at hindi basta-basta makukuha. Ito ang sopas na magdamag na niluto ni Matandang Ginang para sa inyo. Pasensya na po. Ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ka ba napaso? Ay nako, nakalimutan kong isama. Ang ginseng na 1,000 taon na. Ayos lang kahit nabasag. Ayos lang naman yon. Babalik na lang ako para ipagluto ka uli ng isa pang mangkok. Tita, Anong nangyayari sa'yo? wala pang sino man. Ang nagtrato sa akin ng ganito kabuti. Pakiramdam ko parang tunay na pamilya. Huwag kang malungkot sa mga bagay na di mo na kayang baguhin. Kung gusto mo, pwede kong subukang maging pamilya mo. Ako. Tuloy ka. Gok Siju, may taas na 185 cm, lalaki. Kasalukuyang nagsisilbing tagapangulo ng Jiang City Commerce Association, CEO ng Goose Technology, at nagtatag ng Gu Group. Nag-aral dati,
sa Universidad ng Huaching at matapos niyang makapagtapos ay minana niya ang Go Group. Kasabay nito, matagumpay niyang nailista sa stock market ang Goose Technology na ininvesta niya noong nag-aaral pa siya. Ang kasalukuyan niyang yaman ay umaabot sa Anong ginagawa nyo? Iyan ang mga medalya at tropeyo na napanalunan ni Master Gu. Ano po ang mga iyan? Iyan pa noong nasa kindergarten si Master Gu, sumali siya sa isang eating contest at nagkamit ng unang puwesto. Mukhang sinusuyo kita. Gamit ang mga karaniwan kong tagumpay. Dito sa mundong ito. Gusto mo ba? Sumama sa akin umuwi? Sige po. Anak, pagbigyan natin si Daddy muli minsan pa. Maligayang balik sa bahay, madam. Magandang araw po, ma'am. Ako po ang itinalaga ni Master Gu upang personal na asikasuhin ang inyong pagkain at tirahan bilang inyong natatanging katulong. Kung may kailangan po kayo, maaari ninyo po akong tawagin anumang oras. Inihanda po ito ni Master Gu para sa inyo. Para kahit buntis kayo, manatili kayong napakaganda. Hindi ko alam kung alin ang gusto mo. Kaya binili ko na ang lahat ng ito. Pumili ka na lang, at mula ngayon, anumang magustuhan mo, sisiguraduhin kong matatandaan ko ito. Salamat. Manugang ko, may inihanda rin akong regalo para sa'yo. Tita, Mukhang gustong-gusto mo si Mama? kasi, si Tita ay hawig na hawig. Noong bata pa ako, sa aling nagbebenta ng cotton candy, sa kanto. Gutom ka na ba? Halika, kumain muna tayo. Ako mismo ang nagluto ngayon. Kaya ko pong maglakad ng mag-isa. Alam ko. Pero, ito ang gusto ko. Talagang madiskarte ang anak ko? Maraming taon nang hindi personal na nagluto si Mama, napakahusay pa rin niyang magluto. Heto, tikman mo ito. Anong nangyari? May nakain ka bang sumama sa tiyan mo? Gusto mo bang ipatawag ko ang doktor para matingnan ka? Hello? Dr. Shen? Biglang nasuka ang asawa ko habang kumakain. Nasa Shengshan Villa kami. Pumunta ka rito agad. Ito'y, dahil sa baby ito, malikot lang siya sa loob. Sige, sige. Kitang-kita naman na isa siyang masiglang bata. Opo, ako'y, babalik muna sa kwarto para makapagpahinga sandali. Hatid na kita. Kumain muna kayo. Si Nanay Zhang na lang. Ang sasama, sa akin. Ang lawak ng kwarto, ang sarap din ng kama. Anak, kahit ganito man lang, hindi mo na kailangang sumama kay Mama para mahirapan pa. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kwarto ko to. Kung wala ako rito, nasaan ako dapat? Sa kwarto mo ba ito? Kung ganon, ako na lang ang lilipat sa ibang kwarto. Sandali. Ang mga buntis kapag natutulog ay kailangan ng tagapag-alaga. Mas madali kung sa isang kwarto na lang tayo matulog. Anong nangyari? Dahil ba ito sa paglipat natin ng kwarto, kaya hindi ka nakatulog ng maayos?
Yuyu. Ano? Sir. Sobrang gusto kita. Para ka talagang bata. Baby. Ikaw? Ikaw ba'y gutom na rin? Isasama ka ni Mama para humanap ng masarap na pagkain. Ma, pahinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ni Yuyu. Alam ko, naiintindihan ko. Hay nako, kailangang lubos niya tayong pagkatiwalaan? Sino yan? Yuyu? Tada? Sabi ni Xi Xiao. Noong bata ka pa raw, paborito mo raw ito. Nagulat ka ba? Naku naman! Kasalanan kasi ito ng makulit na batang iyon. Narinig kasi niya na binanggit mo ang cotton candy kaninang umaga, at heto, hindi na siya natulog magdamag para lang gawin ang cotton candy na to. Sabi niya, gusto kanyang bigyan ng espesyal na sorpresa. Dahil kasi, ang tita ay kamukhang kamukha. Nung bata pa ako, na nasa kalsada na tindera ng cotton candy, kung tiyahin. Dali? Upo ka? Bakit wala kang sapatos? Unang beses ko itong ginawa, kaya hindi pa gaanong maganda. Yuyu? Simula ngayon, ito na ang tahanan mo? Ano mang problema? Pwede mong sabihin sa akin o kay Xizhou? Pamilya mo kaming lahat. Bahay. Pamilya. Ako, gusto ko, sanang pumunta sa banyo. Sapatos? Bakit nag-iisa ka lang dito at palihim pang umiiyak? Sir, bakit? Bakit? Nagawa nyo? Kung sabihin iyon? May malaking agwat sa ating edad? Natatakot ako. Baka hindi ko maintindihan ang sinasabi ng asawa ko. Salamat po. Salamat? Para saan? Salamat sa iyong marshmallow, pati na rin sa kakaibang sinabi mo. Siya nga pala. Sir, gusto ko sanang humiling sa inyo ng isang bagay. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Ako, ako po, na kumanta. Gusto ko sana, matapos kong makuha, ang aking sertipiko ng pagtatapos, na sumali sa isang kompetisyong pang-awit. Pwede. Pwede po bang huwag niyo na lang akong ikulong sa bahay? Anak, kahit anong nais mong gawin ay maaari. Talaga po? Oo, Salamat po. Kung ganoon, kakain muna ako ng cotton candy. sige. Parang laging balisa ang bata? Ano kaya ang dahilan?
Iminumungkahi pong mas madalas. Ang tuwirang pagpapahayag ng pagmamahal sa bata. Madam, kayo po ang pinakamahusay. Madam, kayo po ang pinakamalakas. Ginangzu, binabati kita sa iyong pagtatapos. Hangad ko kay Yuyu ang isang masayang pagtatapos. Sala? Maraming salamat po, tita. Ang mga chitsirya at tubig ay nilagay ko na lahat sa loob ng bag mo. Kung magutom ka, huwag kalimutang kunin at kainin. Ang mga bitamina at folic acid ay nasa bulsa sa labas ng bag. Kapag oras na para uminom, tatawagan kita para paalalahanan ka. Sala. Maraming salamat, sir. Sigurado ka bang hindi mo kailangang samahan kita? Opo. Kukunin ko lang naman ang didiploma sa pagtatapos. Kapag may nang-api sa'yo, dapat kang matutong lumaban. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Opo. Sige, Aalis na ako. Paalam. paalam? Ang isang tulad ni Lu Yuyu. May mukha pang magpakita sa eskwela? Kung naglakas loob pa siyang pumasok, edi tuturuan ko siya ng aral na hinding-hindi niya malilimutan. May tao ba dyan? Palabasin ninyo ako. Palabasin ninyo ako rito. Palabasin ninyo ako. Ipapasa ko po. Batang bagal mo. Kukuha lang ng diploma. Late ka pa. Yung pinto po. Ng banyo. Guro, tandaan mong buntis siya, kaya dapat mas mahaba ang pasensya mo. Pasok na. Ano na naman ang ginagawa mo? Meron. May ipis. Sa loob ng classroom? Bakit naman magkakaroon ng ipis dito? Mahilig kasing sumama ang mga ipis sa mga basura. Opo. Oo. Kayo ba ang may gawa nito? Biro lang naman ako. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Kapag may umaapi sa'yo, kailangan mong matutong lumaban. Nasa likod mo lang ako palagi. Ikaw. Kayong lahat. Ang ginagawa ninyo ay hindi tama. Ang paglalagay ng ipis sa diploma ko, dapat kayong humingi ng tawad. Sorry? Sa ganyang klase mo, akala mo kung sino ka. Gusto mo pa bang lumuhod kami para sumamba sa'yo? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Pagkatapos mong maghanap ng tatay para sa anak mo, iba na ang tapang mo ngayon. Lu Yuyu, ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinaktan ang kaklase mo? Patay na. Nakagawa ako ng gulo. Presidente Gu, narito po ang ulat ng nakaraang quarter. Kumpleto na ang mga detalye. Natiyak na mula po sa amin. Yuyu? Sir, pwede po. Ba? Kayong pumarito sa paaralan? Anong nangyari? Opo. Pasensiya na po. Nadawit po ako sa gulo. Sige. Antayin mo ako. Ihinto muna ang pulong. Presidente Gu, may nangyari bang mahalagang bagay? Nag-away ang bata sa bahay.
Kailangan kong pumunta sa paaralan. Tungkol dito, pareho kayong may sala. Magkaklase naman kayo? Kalimutan na lang ito. Hindi ito matatapos ng ganon. Inay, napakasamang babaeng ito, tinulak niya ako. Kailangan niyong kumampi sa akin. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng loob para apihin ang anak ko? Siya po. Siya po. Siya po ang naunang mang-insulto sa akin. Nasabihan ka lang niya ng ganyan. Mananakit ka na? Kung saktan ka kaya namin, kailangan bang may masamang mangyari? Mga estudyanteng tulad nito, Tana, di dapat makapagtapos sa Berkeley. Bawiin ang diploma niya. Maliit na issue lang po ito. Di naman kailangang ganito kalaki ang parusa. Maliit na bagay? Kapag may nangyaring masama sa anak ko, tanggal ka rin sa trabaho. Ako po. Nandito lang ako. Rito. Para kunin ang diploma ko. Huwag niyo po. Sana silang idamay ang guro. Natulak kita. At kasalanan ko yon. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Ngunit, huwag niyo namang bawiin ang pinaghirapan kong pagtatapos. Hindi mo kami pwedeng diktahan. Sinabi kong hindi ka makakagraduate at ganoon ang mangyayari. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Tungkol sa asawa ko, wala kayong karapatang magdesisyon. Sir, Ayos lang naman. Narito na ako. Ikaw na naman. Ikaw ba ang magulang ng sutil na batang ito? Kung hindi mo iaayos ang pananalita mo, sisiguraduhin kong na hinding-hindi ka na makapagsasalita. Ikaw. Siya ang unang nanakit? Dapat may paliwanag ka. Nako, kayong dalawang magulang. Pag-usapan niyo muna ito ng maayos. Sinaktan mo ba siya? hindi po. Siya po. Ikinulong niya po ako. Sa banyo. Tapos po, nilagyan niya po ang diploma ko ng ipis. Siya, sila po. Minumura ka po nila, kaya, dahil sa tindi ng galit ko, naitulak ko po siya. Hindi ko po iyon sinasadya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala rito. Sige, kung ikaw ang haharap dito, bawiin ang karapatan niyang makapagtapos. O kaya naman, bayaran mo ang anak ko ng $500,000 para sa gastusing medikal. Ipapasuri ko siya sa kumpletong medical check-up. At kung talagang nasaktan siya ni Yuyu, doble pa ang ibabayad ko. Pero kung mapatunayang wala, At ano kung wala? Kayo pa rin ang naunang manakit. Ang anak ko'y dumaranas ngayon ng pinsala sa katawan at isipan. ang mga ginawa niya, maituturing ng pambubuli iyon. Hihilingin ko sa paaralan na parusahan sila ng mabigat. Ako ang asawa ng tagapangulo. Sino ang magtatangkang parusahan ako? Ipaalam sa paaralan? Babawiin na ng Gu Corporation ang mga pondo. Opo, Master Gu. Ikaw ba si Master Gu? Master Gu, hindi po namin alam na kayo iyan. Isa pa? Siguraduhin mong ang mga pamilyang siya ay hindi na makapanatili sa Jiang City. Masusunod po! Master Gu, alam na po naming nagkamali kami. Patawarin niyo po kami. Pakiusap. Tayo na. Sir, graduate na po ako. You, pwede mo ba akong ilibot sa school mo? Gusto kong bumawi dahil hindi ako nakasama sa mga pangyayari ng iyong buhay kolehiyo. Sige po. Halika na. Noong nag-aaral pa ako, paborito ko pong pumunta rito. Dahil kakaunti ang tao, tahimik, at walang nang iistorbo. Doon ay nakakabasa. Arin, ako ng maraming hindi ko mabili-biling mga libro. Ito ay noong nag-aaral pa ako, iyon yung lalagi kong gustong basahin na popular music sheet. Ang isang libro ba
ay pwedeng palitan ng isang regalo? Anong regalo? Isang ganitong regalo. Dito. Uncle, pwede ko po bang hingin ang numero ninyo? Pasensya na po. Pero may asawa na po ako. Ang higpit naman yata ng pagbabantay ni ate, ni hindi ka man lang ba pinapayagang mag-ibang babaeng kaibigan? Hindi. Hinding-hindi ko ibabaling ang aking mga mata sa kahit kanino, maliban sa kanya. Naintindihan mo ba? Bakit? Ano bang mayroon sa kanya at ganyan mo siya itrato? Para sa akin, habang buhay siyang karapat-dapat. Sabi ka nga, uuwi na kami ng asawa ko. Kanina lang, bakit hindi ka man lang nagpaliwanag? Anong nangyari sa'yo? Wala to. Nagseselos ka ba? Ako, hindi naman. Kasi, sa tingin ko, Sir, ang galing nyo? Sigurado ako. Maraming iba pang tao ang may gusto sa inyo. Pero ikaw lang ang gusto ko. Kung di ka magseselos, ako na lang ang magseselos. Bakit? Naman. Magsiselos at kanina. Ka magsiselos? Ang galing at ganda ni Yuyu. Sa universidad, marami talagang magagaling na junior ang may gusto sa'yo. At saka, naiinggit ako sa kanila dahil nagawa nilang sumabay sa buhay mo noong kolehiyo ka. Hindi tulad ko, na medyo matanda na. Hindi naman kayo matanda, sir. Oh, Yuyu? Po? May oras ka ba ngayon? Tita, may kailangan po ba kayo? Kasi nitong nakaraan, medyo pagod at stressed si Shiju. Kaya naman, nagluto ako ng sopas na munggo. Pwede mo bang dalhin ito sa kanya? Opo, pwede po. Anak, nagpadala ang mama mo ng 2 pang-relax dyan sa opisina mo. Kumusta ang itsura ko ngayon? Palaging perfect ang itsura ni Master Gu. Buong kumpanya, maghanda na para sa seryosong trabaho. Darating ang misteryosong asawa ko para mag-inspeksyon. Opo, boss. Butler son, ako ay pupunta sa kumpanya para kay sir, para magdala ng sabaw. Maaari bang ikaw ang tumulong sa akin? Maghanap ng sasakyan. Una itong pagkakataon ni Ma'am na bumisita sa kumpanya ni President Gu. Mahalagang okasyon ito, kaya kailangan pumili tayo ng maayos na sasakyan. Pwede kaya ito? Isang Maybach. Simple lang, ngunit elegante. Si Master Gu, sa loob ng ilang panahon, ay paborito niya ang kotse na ito. Sobrang magarbo iyan. Bentley, Rolls-Royce, o Ferrari. Ma'am, ano po ba talagang klaseng sasakyan ang nais ninyo? Ang gusto ko ay isang maliit na Yadea scooter. Ano ho? Sige po. Sa loob lamang ng 5 minuto, kumuha kayo ng pinakamagandang Yadea ngayon din. Tansya ko, mga 300 metro na lang at parating na si ma'am. Ihanda ang lahat para sa anumang sitwasyon. Dalyan ninyo yung sahig na nilinis nyo na ng 5 beses, linisin nyo ulit. Huwag baka. Masyadong madulas at madapa pa si ma'am. Narito na si ma'am. Balik kayo sa inyong mga pwesto at gawin ang mga tungkulin ninyo. Magandang araw po. Maari ko po bang makausap si... Magandang araw po, ma'am.
Madam, dito po. Sasamahan ko po kayo hanapin si President Gu. Magandang Madam. araw. Kamusta po kayo? Lahat ng tao dito. Bakit po? Parang ang saya nyo ngayon? Ayon kay President Gu, sinumang bumati sa inyo ng magandang araw, Madam, ay bibigyan ng bonus na $1,000. $1,000? May pulong po si President Gu at matatapos iyon sa loob ng 15 minuto. Maaari po kayong maghintay sa conference room. President Gu, Nandito ka na. Opo. Pinapunta po ako rito. Ani auntie para dalhan kayo ng sopas. Tara na. Ito ang unang pagkakataon na ang workaholic na si President Gu ay natapos ng maaga sa trabaho. Yuyu. Umupo ka muna sa sofa. May ilang dokumento lang akong kailangang asikasuhin. Sige po. Ay, nga pala. Sabi po ni auntie na baka masyado ka ng stressed kaya nilutuan ka niya ng sopas na munggo. Yuyu, abala ako ngayon. Ibig kong sabihin, pwede mo ba akong subuan? Ano? Ayaw mo? Hindi. Hindi ganyan. Ako, wala. Akong narinig ng malinaw. Kung ganon, paglilingkuran kita. Ibuka mo ang bibig mo. Master Gu, tungkol sa ating pakikipagsosyo sa pamilya yan ngayon. Lumabas ka. Opo. Paumanhin po. Sir, hindi ko po iyon sinadya. Walang anuman. Ang suot mo, ano ang gagawin natin dito? Ikaw ang may kagagawan? Ano ang gagawin mo ngayon? Ako ang maglilinis nito. Para sa inyo, sir. Ang gusto kong sabihin, ano ang mangyayari sa akin? Naku, ito, nasa loob tayo ng yung opisina. Sa aking opisina, may isa pa itong kwarto. May kailangang asikasuhin lang ako? Pakisara ang pinto. Hindi ka pa aalis? Gusto mo bang palitan ng munggo juice para lumamig ang ulo ko? Ako, tinitingnan ko lang kung may maitutulong ako. Hindi lang ito simpleng opisina. Kaya pala,
Ito pala ang lugar kung saan si Sir ay nagtatrabaho. Anong hinahanap mo rito? President Han, hindi ka pwedeng pumasok. May tao sa loob ng opisina ni Master Gu. Naku, may mahalaga akong gagawin. Bakit parang walang tao dito? Ha? Nasaan ang asawa ninyo? Lumabas ka muna. Sige po. Ang hindi pagkatok sa pinto ay napakawalang galang na asal. Urgente na po ang sitwasyon. Master Gu, pirmahan na po ninyo agad ang kontratang ito. Sandali lang. Bakit po? Tungkol sa kontrata ninyo sa Han Corporation, binago ko na ang mga nilalaman doon. Kunin mo ito kay Special Assistant Zhang. Sige po. Pumunta ka muna roon para makapagpahinga. Matulog ka muna kung inaantok ka. Pagkatapos ng trabaho, sasamahan kita pa uwi. Sige po. Lahat ng kasuotan ni President Gu ay kakapalit lang. Oo, tulog na si Madam. Ang husay ni Master Gu. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Hindi pa po. Kailangan mo ba ng tulong ko? Nais ko po itong subukan mag-isa. Dahil sa paggalang ko sa aking asawa at sa pag-unawa ko sa kanya, kaya hindi ko kailanman sinubukang alamin ang mga ginagawa mo. Ngunit ang aking asawa ay laging kaakit-akit sa aking paningin, kaya nais ko pa siyang mas makilala. Ano? Ano? Ang nais mong malaman? Nagsasalita ka? Nang ako'y bata pa. Maaga akong naulila sa aking mga magulang, kaya madalas akong inaapi noon. Hindi ako makapanlaban. At dahil matagal na, tuluyan na akong nabulol. Ikahihiya mo ba ako? Patawad? Dahil huli na akong dumating sa buhay mo. Ah, ayos lang po. Nasanay na rin po ako. Hindi mo kailangang masanay. Mula ngayon, kapag kinakausap mo ako, kung nais mo nang wakasan ang usapan, kumatok ka lang ng 2 beses sa mesa. Opo. At kung sakali, gusto mo namang magpalit ng paksa, hawakan mo lang ang iyong tainga. Ganito po ba? Sinusamantala mo ba ako, mahal kong asawa? Pwede ba yon? Hindi maaari. Pati ang baby. Ang ibig kong sabihin, maayos ba ang pag-aalaga sa misis ko? Pwede na ba tayong matulog? Palagi mo na lang akong niloloko ng ganyan. Gusto ko pang magsulat ng mas matagal. Hindi maaari. Kailangan ng bata ng sapat na tulog. Gusto kitang manatili sa tabi ko.
at nais kong ayusan mo ako. Sir, bakit? Bakit mo ako hinahalikan? Ito'y para matulungan ka sa iyong gamutan. Paano naging gamutan ito? Malinaw na nambabastos ka lang. Tingnan mo, siya pa ba ang ating malamig na senyorito? Kinakabahan ka ba? Opo, Kapag kinakabahan ka, lalo kang nauutal. Alam mo ba yon? ganun ba? Kaya ginagawa ko to para matulungan kang hindi na mailang. Talaga? Siyempre, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para mas mapalapit sa iyo. Tutulungan kita at hihingi ako ng kabayaran dahil patas lang iyon. Patuloy kitang babantayan. Kaya sige, magbasa ka na. Ang ihip ng hangin sa gabi. Sir, wag po munang humalik. Hindi pwede? Ituloy mo ang pagbabasa. Hindi talaga ako makapag-focus ng maayos. Magaling. Hindi ka nauutal sa sinabi mong yan. Kain na? Oras na para kumain? Halika, kumain na tayo. Halika. Anak, manugang ko. Basahan mo naman kami ng menu. Braced. Ang galing mo. Talagang napakahusay ninyo, madam. May paligsahan siya ngayon, kaya huwag mo munang asarin. Sana kayo ang maging kampeon, madam. Sana makuha ninyo ang unang pwesto. Kayo ang magwawagi sa lahat. Siguradong magtatagumpay ka. Yuyu, naniniwala ako sa'yo. Galingan mo. Naniniwala silang lahat sa akin. Paano kung hindi ako manalo? Gusto kita. Gusto kong manatili ka sa aking tabi. Nauutal ka na nga, kakanta ka pa. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na insultuhin ang ginang namin. Maniwala ka man o hindi, itatapon ka namin sa Africa. Ipinahanda ko na ang bagong musical score para sa'yo. Huwag na po. Ayos lang kahit walang musical score. Naniniwala ako sa'yo. Sabi nila, darating daw si Master Gu. Bakit wala pa siya? Hindi naman imposible na iwanan niya ang negosyong nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar para lang pumunta rito at manood ng patimpalak sa pagkanta. Tama ka rin. Mama, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Lu Yu. Bakit utal yan? Magkakanta pa ang isang utal? Umuwi ka muna at mag-aral munang magsalita ng maayos. Saka ka bumalik dito. Kalahok bilang 17, maaari ka nang magumpisa. Kung hindi ka pa handa, bumaba ka na dyan. Hayaan mong mauna ang iba. Ako. Gusto ko na manatili ka sa aking tabi. Katabi mo ako. Grabe. Namamalikmata lang ba ako? Si Master Guto? Ang simoy ng gabing ito, pinapakabog ang puso ko, mahal ko. Kahit nasa malayo ako, nakatingin sa buwan. Sisi sa kaakit-akit na sinag ng buwan. Sisi rin sa gitarang ito, na napakalungkot ang himig, kaya kailangan kong umawit
Habang palihim kitang iniisip, mahal ko. Nasaan ka na? Paparating na ang bukang liwayway. Huwag kang matakot, narito ako. Panalo tayo. Ikaw ang nagwagi? Kaya mo yan. Kalahok bilang 17. Sarili mo ba ang kantang ito? Mula liriko, musika, hanggang pag-awit, lahat iyon ay gawa ko. Dahan-dahan ko itong hinubog. Tunay kang henyo sa larangan ng musika. Sa araw na ito, ang kampyonato ay nararapat sa iyo. Maraming salamat sa pagkilala, Guro. Hindi ko akalaing ang utal na yan, ganito pala kagaling. Ni makapagsalita ng tuwid, di niya kaya, pero nakanta niya ng buo ang awiting ito, tiyak na ibinuhos niya ang lahat dito. Champion. Champion, champion, champion. Champion, champion, champion. Niloloko lang niya kayong lahat. Nag-lip sync lang siya. Utal siya. Paano siya kumakanta ng ganoon kaayos? Chach, hindi mo pwedeng maliitin ang lahat ng pinaghirapan ko. Mula nang nagsimula akong mag-apply sa kompetisyon, paulit-ulit na po akong nagsasanay. Ni hindi mo nga kayang magsalita ng maayos, tapos sasabihin mong hindi ka nag-lip sync? Ginagawa mo ba kaming mangmang? Hindi po totoo iyon. Ang paggamit ng pre-recorded audio ay kawalan ng paggalang sa musika, at ito ay bawal sa ating kompetisyon. Naku, sayang naman. Akala ko pa naman may talento ka. Lumayas ka na sa laban. Layas! Lumayas na siya. Alis, alis. Hindi po ganoon yon. Pwede ko pong awitin ang isang bahagi ng walang -1 ngayon para patunayang hindi ako nandadaya. Aawit ako ng buong sigla. Aawit ng banayad para sa iyo. Mahal ko, nasaan ka na kaya? Maliwanag na ang kapaligiran. Paano nangyari yon? Ang wagas at marangal na sining ay kailanman hinding-hindi tatalikod sa mga taong nagsusumikap. Ako, kakahit pa nauutal ako, sa pamamagitan ng walang humpay na pagsisikap ay kakaya ko rin na kumanta ng isang buong kanta. Dahil napatunayang hindi nag-lip sync si Miss Lou, paano na ang mananalo? Kahit totoo ang pagkanta niya, tiyak na hinding-hindi sa kanya mapupunta ang tagumpay. Isa akong tanyag na mang-aawit na may 1 milyong tagasunod. Kung maglalakas loob kayong ibigay sa kanya ang korona, humanda kayo? Dahil babanatan kayo ng buong internet. Ang paligsahang ito na sinuportahan ng Gu Corporation ay laging tapat at makatarungan sa lahat. Ang dami ng tagasunod, pera, o reputasyon ay kailanman hindi makaaapekto sa integridad ng paligsahang ito. Galing pa sa bibig ng isang hamak na backup singer? Po, Master Gu. Bakit darating dito si Master Gu para sumali sa ganitong paligsahan? Ikaw ang ika-16 na kalahok, Anshiner. Nagpakalat ka ng chismis online laban sa ibang kalahok, at lantaran mo pang tinakot ang mga hurado. Sir, pakitingnan po. Ano po ang dapat naming gawin ngayon? Bawiin ang kanyang karapatang sumali at repasuhin ang lahat ng paligsahang sinalihan niya. Hindi natin hahayaan na ang sinumang kalahok ay makaranas ng anumang di makatarungang trato. Opo! Hindi katanggap-tanggap sa industriya ng musika ang mga katulad mo. Magtutulungan kaming mga musikero para ipagkait sa iyo ang anumang trabaho. Wag naman, Master Gu. Alam ko pong nagkamali ako. Master Gu, pakiusap, patawarin mo ako. Ituloy ang paligsahan. Maaari ko bang itanong? Maaari mo bang ilarawan ang iyong asawa? Ang asawa ko. Siya ang liwanag sa madilim kong mundo. Siya ang sumagip sa akin. Isa siyang napakabait at mapagpasensyang katuwang sa buhay. Dahil sa kanya, natutunan ko na ang pagkakautal ay kailanman hindi isang kapansanan, kundi ito'y isang biyaya ng pakikinig sa pintig ng puso ng mundo. Sa palagay ko, ang lalaking inilalarawan mo ay eksaktong tumutugma sa akin. Master Gu, anong ginagawa mo? Akala ba niya masyado siyang mabait at mapagpasensya? Baka naman may maling pagkaunawa sa sarili niya?
Napakahusay ang kanta ni Miss Lu Yuyu. Sa paligsaang ito, siya ang karapat-dapat na kampiyon. Si Yuyu namin, ang galing-galing mo talaga. Dahil nakatanggap ka ng ganito kalaking premyo, ilalagay ko ito agad sa ating bahay sa lugar na kitang-kita ng lahat. Hindi ba nandoon na nakalagay ang trophy yun ni sir? Ano ba ang nakaka-proud sa tropyong iyon? Itabi mo na lang iyan sa bodega. Pero po, Ikaw ang pinakamahalaga. At may regalo pa ako para sa iyo. sir, ano po ba talaga ang regalong iyon? Bakit parang napaka-misteryoso? Sa videoke room? Dahil hilig mo ang pagkanta, kaya dito sa bahay natin gumawa ako para sa iyo ng sarili mong music room. Salamat po. Ano po ito? Special ito na ginawa para sa iyo. Ang mikropono at ear monitor na ito. Nagustuhan ko po ito. Basta gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamaganda. Saan? Saan po tayo pupunta? Matutulog na. Sumisikat na ang araw. Bakit ka pa natutulog? Bakit wala man lang tayong pagkain? Sobrang gutom ko na. Gutom ka na rin ba? Manugang na babae? Importadong maasim na aprikot? Gusto mo bang kumain? Importadong crayfish. Gusto mo bang kumain? Gusto kong kumain ng fire noodles. Yung ubod ng anghang. Bakit hindi pwede? Hindi. Bawal kumain ng spicy noodles ang mga buntis. Gusto ko lang naman kumain ng spicy noodles. Hindi. Bakit nakatulala ka pa riyan? Bilisan mo at suyuin mo si Yuyu. Sige po. Ang ganda ng balita. Dahil sa paglihi mo sa maanghang, sa wakas, magkakaapo na rin ako. Kailangang makakain ako ng spicy noodles ngayon. Luyuyo. Sir, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hindi ko ba nasabi sa iyo? Bawal sa buntis ang spicy noodles. Pero sobrang gusto ko talagang kumain ng spicy noodles. Kahit isang subo lang. Sige na please. Hindi. Kahit isa lang naman. Nalasahan mo ba? Ako. Ipagluluto kita ng pansit na pwede mong kainin habang buntis ka. Ayoko nga. Lalagyan ko ng maraming sili. Sige po. Kumain ka muna ng prutas. Sa palagay mo, sa hinaharap, magiging sikat kayang singer ang baby natin? Bakit mo naman naisip yan? Kasi, ang natututuhan niya,
Habang nasa sinapupunan pa, ay ang himig ng kanta. Yuyu? Sir, mukhang manganganak na po ako. Bilisan, irepa ng kaunti, iha. Diyos ko, samahan mo po sila, naway ang apo ko at ang manugang ko ay maging ligtas. May mali. Dalian ninyo. Tawagin ang pamilya. Sobrang lakas ng pag-agos ng dugo ng ina. Kailangan na itong pirmahan ng pamilya para sa critical condition notice. Kontakin mo agad ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo at dalhin sila rito. Opo, sir. Ang aking manugang, hindi siya dapat mapahamak. Kasalanan ko ito. Pupunta ako kaagad sa bundok Chishing para kay Yuyu at sa aking apong babae upang kumuha ng agimat para sa kaligtasan. Sabi nila, doon ang pinakamabisa. Ako na ang pupunta. Hangad ko lang na maging payapa ang buhay ng asawa ko at ligtas siya sa lahat ng oras. Bakit nandito si Master Gu? Sa pagkakaalam ko, isang taong kailanman ay hindi naniwala sa Diyos. Hindi mo ba narinig? Ang minamahal ni Master Gu ay kasalukuyang nahihirapang manganak. Ang pag-ibig ay nagpapaniwala maging sa mga walang pananampalataya. Sadyang napakalakas ng kapangyarihan ng pag-ibig. Hangad ko lang na wala ng alalahanin ng asawa ko. Master Gu, nanganak na siya? Nanganak na? Master Gu, okay lang ako? Mauna na tayo para puntahan si Yuyu. Yu? Nasaan ang sanggol? Dahan-dahan lang, hindi ka pa ganap na magaling. Nasaan ang sanggol ko? Isang malusog na batang babae. Buti naman. Sir, nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Maayos naman siya. Huwag mo na siyang intindihin. Tita, niloloko niyo ba ako? Sobrang bait ni Sir sa akin. Ang panganganak ko ay mahalagang okasyon. Bakit hindi siya darating? Yuyu. Sir, ano? Anong nangyari sa inyo? Wala to. Ito ay ang anting-anting na hiniling ko sa bundok Chishing para sa'yo at ating sanggol. Heto, isuot mo to. Ma'am, ang anting-anting na ito ni Master Gu ay buong puso niyang hiningi. Lumuhod siya sa 3,000 baitang ng hagdanan para lamang makuha ito. Kaya pala, ang mga binti niyo. Okay lang ako. Basta't ligtas at maayos kayo ng sanggol, gagawin ko ang lahat. Salamat sa pagod mo. Handa ka na bang magpakasal sa akin? Bakit? Bakit biglaan ito? Hindi ito bigla ang desisyon. Matagal ko na itong pinaghandaan. Sabi mo noon na pamilya mo ako. Kaya ngayon, handa ka na bang bigyan ako? Pati na ang anak natin ng isang tahanan? Yuyu, pumayag ka na sa kanya. Naipadala ko na ang lahat ng imbitasyon. Sige, pumapayag na ako.
Hindi ko inakalang darating ang araw na ang dating napakalupit na si President Gu ay magiging ganap na tatay. Uy, nasaan si Madam? Parang ang tagal na mula noong huli nating nasilayan ng asawa niya. Ang asawa niya, ayon siya doon. Salamat sa inyong lahat. Asahan ninyong sa susunod ay mas marami pa at mas magaganda pang awitin ang ihahandog ko. Baby, tingnan mo. Sikat na singer na ang mama. Ang galing-galing niya talaga. Sa susunod, magpaturo tayo sa kanyang kumanta. Sir, nandito po ako para sunduin kayo ni Baby mula sa trabaho. Tinatawag nila akong utal dati, pero may nakarinig pala na nagsasalita pala ang mga bituin.